Tapak ng aeroplano. Okay, ito, next. Papalakayin natin. Oh, piano. Pang BP? Pang BP? Hindi. Hindi pang BP? Hindi. Washing machine. Hindi. Electric fan. Vacuum. Hindi. Start, parang wala dito. Start na yan ah. 30, oh. Close? Hindi. Pangkuha ng dugo? Pangkuha ng dugo? Hindi. Air iron. Ano, Ate Malo? Yung plancha ng buhok. Hindi. Hindi. Hair dryer? Next, next. Next, Yeah, isa pa. papalakayin na natin. Laki na natin. Ang hirap. USB. Blender. Hindi. Ano? Sino may nagsabi? Game Ano? Boy. Game Boy, sino nagsabi? Me. May Game Boy pa pala? Ate Malo. Game Boy. Wow. Diba? Okay, next. Next, next. Ayan. Ano yan? Parang buko. Oven. Buko. Oven? Rainbow. Yun, Yo-yo. yun. Oven yun. Wheel ba yan? Wheel? Speaker. Hindi. 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 Handset? Rice cooker. Rice cooker. Okay, Parang- next. Next, next. Oh, ayan. What is Ay, stroller? Stroller? Pwede. Wala pa siya. Bike. Ha? Ate Van? Bicycle. Hindi. Bicycle? Bike? Bike pang bata. Hindi. Hindi. Parang narinig ko Stroller. na kanina. Wheelchair. Waiter na. Waiter. Wheelchair? Ah, wheelchair. Wheelchair ba yan? Hindi. Kala ko. Okay, ito na. Yung abs roller yata. Hindi. Malapit na sa ano. Ano yan? Basta may gulong, may gulong. Aeroplano. Roller. Alam ko na, pushcart. Trolley. Ah. Trolley. Oh, pushcart! Okay, next. Yes. Ano, si Ate Rose 2 points, si Ate Richelle at Ate Malu 1 1 point. point. Okay, Next. next. Meron ba? Wait lang. Yan. Turni. Hirap na. Aloy? Parang Aloy? magkakauntugan kayo dyan, ate ba? Ano kaya yan? Sige, Yung ba palaki yan yung pang natin. selfie? Pang selfie ba yan? Parang yung balbi ng labab. Monopod. Hindi. Okay. Aloy? Palaking ko, ha? Lamesa. Hindi. Paa ng ano, bangko. Hindi. Hindi. Parang paa. Ano nga yun, yung ganun? Barbell? Oh, hindi. Okay, palakihin. Ito na. Hirap pa rin. Ayan, Ano yan? ayan. Ano yan, may ganyan. Ano ba? Wala ata kaming gamit niyan. Bicycle. Tungkod ba yan? Tungkod? Bike? Bicycle? Hindi. Hindi. Yung parang ano, tinutungtungan yung ganon, tapos may gulong? Hindi. Sa- Hindi natin ginagamit to. Di ba natin ginagamit? Pag may sasakyan pa, Sino ginagamit nagsabing to. may pambundero? Panggas! Panggas! Ano? Pump? Pump? Pump! Oh, pump! Panggas! Gas. Galing. Panggas-gas. Okay, next. Pump. Yan. Oh, Ano ayan. yan? Patos. Hindi. Basket! Basket! Nike. Hindi. Para sa Independent. Fan. Matarcho yun ah. Ba't nandyan? Mosquito! Hindi. Mosquito killer? Welcome, Ate Hindi. Rochi. Okay, ito. Hagan, ang lakas. Ano yan? Beer? Hindi. Hindi namang beer. Ano to? Next naman. Purifier? Hindi, Hindi. hindi. In front ng aeroplano. Ano yung ano, pumapatay ng lamok? Yung ano, yung di kuryente. Bintana? Pumasok sa loob, may patay yung lamok. Insect killer?
Hindi. Si Okay. Killer. Ito na. Madali na to. Diba? Next. Ayan! Cup noodles. Cup noodles! Cup noodles! Cup noodles! Ano si Ramyun. Ate Hazel? Anong Ate pangalan ng cup noodle? Oh, Ate Hazel. Pisin. Pisin. Very good. Ayan na. Okay. May 1 point na Ako din sa yun. ating Galing, Hazel. di ba? Galing Okay, nyo. next. Next naman. Ano yan? Medyo Mata. mahirap. Papalakihin ko na. Palakihin mo na. Sasakyan. LED light? LED light? Hindi. Hindi nila ako ano yun kasi hindi Oh, ayan ko na. sa babae. Ayan na. Sasakyan Electric nga. fan? Hindi. Blower, blower. Hindi. Blower? Hindi, charger. Di ba LED ano? Shower. LED light. Bakala ko yun. Ito. Hindi, hindi. Para siyang ano, ilutuan. Barner. Para siyang ano, UFO. Masay sa baricode. Ano, Terochi? Baka mawala tayo. Masay sa baricode. Hindi. Pang Oh, ito masahe siya. sa varicose. Papakita ko Apa. na kung ano siya. Oh, shaver! Shaver! Shaver. Ayan na. Yun na nga yun. shaver. Okay. Next. Ito. Ito. Ano yan? Yung ano? Ball. swimming pool. Carpet. Ball. Pool Hindi. yan. Bowl. Hindi. O, baula. Chocolate. Oreo. Oreo. Oreo! Oreo. Nakaka-excite no pag nahulaan mo. Yan na. Ito. Next. Vacuum. Hindi. Blower, blower. Blower. Yes! Wow, grabe Ah. naman! Ang galing naman! May gamit siya niyan eh. Blower, bakla. Next. Charger. Tissue Tissue, holder. tissue roller? Pwede na. Oh, Pwede. tissue holder. Sino Or yung dispenser. dispenser? Ayan. Okay, yes. Okay, next. Last. Last. Aircon curtain? Hindi. Hindi. Gitara. Hindi. Violin? Hindi. Walang sasakyan sa harapan? Hindi rin. Hindi. Wala, lakas ng kulog ah. May bagyo. Umuulan din Badminton dito. racket. Table tennis racket. Yes! Mosquito Tama, racket. Ate Malu. Yes. Bakit racket? Tennis racket. Yes. Oh, ayan. Amen. Diba? Nag-enjoy ba kayo sa game natin? Yes. Yes. So, ibig sabihin, yun yung ano, parang, ibig sabihin nun, may impartation ako. Kung bakit yun ang game natin. Diba? Yung parang tayo yan, parang si God yan. Alam niya na yung buong picture. Pero tayo, yung mga unti-unti pa lang yung nakikita natin, di ba? Sabi nga dito, God sees what we don't. God knows what's up ahead. Tayo hindi natin alam. God knows what's waiting around the corner, the bend. God speaks the end before the beginning. So tayo, hindi man natin nakikita yung kabuuan ng mga bagay or ng mga na mangyayari sa buhay natin. Ang encouragement lang sa atin ni God ay magtiwala tayo sa Kanya kasi siya nakikita niya na yung buong picture. At for sure, His plans and His promises ay it will prosper you and it will give you greater blessings. Sabi nga dito sa Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. So patuloy lang tayo magtiwala at patuloy lang tayong, yun nga ang sabi ni Ate Rose, patuloy lang tayo magpalago ng pagkakilala natin kay God and continue to trust Him. Okay? Amen? Amen. Na-bless ba tayo dyan? So with that, papasa ko na. Ano po? Yes. So bago tayo magsimula, i-welcome muna natin ulit si Ate Malu, si Ate Hazel, si Ate Bernadette, si Ate Rochi.
welcome ulit sa live group natin. Di ko sila makita. Hindi mo sila makita, te. Oh, Ganun mo lang. ganon. Oo, ini-slide ko, di katagal ng aking kuwan. Oh, ayan. Yan. So, Tagal ng net ate, ko. ate Malu, kumusta ba mga pag-spike natin dyan? Okay naman po. Okay. Unti-unti natututo. Nung bata ako, varsity ako kunwari. Wow. Pero hindi ko na makaya yung sarili ko. Parang hindi na ako makakot. So, hindi na ako naglalaro. Ayun. Anyway, well done. At maraming salamat sa pag-join nyo ulit. Pero bago tayo magpatungo sa ating sharing ngayon ng Word ni God, meron tayong pakikinggan na magandang testimony from our dear ate. Okay? So, ano yung mga ginawang kabutihan sa kanya ni Lord? May i-share niya sa atin sa araw na ito. So, let's call on and let's welcome the mother of Carabels. Ate Nora. Okay, welcome. Sige, ate, Nora, i-share mo naman ang testimony mo sa amin. Good evening. Yung mga Ayan, hindi nawawala ako. na sa akin, ako nga pala si Nora Torres Yabes noon. Babalik ko sa pagka-Torres ulit. Sige, te, go. Simula, ayan na, nag-agree na si Kara. Nagagalit na. Sige, te, share mo lang. Dati, dati noon, easy go lucky lang ako. Nung nagpunta ako dito, parang wala akong, alam kong kilala ko ang Diyos, kaya lang, parang konti lang yung pananalig ko sa Kanya, yung hindi ako masyadong nananampalataya. Pero alam ko may takot ako sa Kanya at nananalig ako sa Kanya. Kaya lang kulang. Kulang yung pananampalataya ko. Ganon. Nag-abroad ako, parang nakalimutan ko siya. Masyado akong nagtiwala sa sarili ko na kahit siguro hindi ko siya paminsan-minsan naman tumatawag ako sa kanya, pero yun parang tsaka lang ako tatawag sa kanya kung may kailangan ako, may problema ako, parang ganon. Pero mali pala yung ganon. Hanggang sa naging pasaway ako, basta, mataas yung parang na pasali sa mga hindi magandang impluwensya. Naging bugnutin, naging kuminsan palaaway, palamura, ganun. Hanggang sa makilala ko yung isang group, yung sinasabi nilang NPJ. Doon unti-unting nagbabago yung pananaw ko. Lalo na noong panahon na may problema ako, tuwing sumasama ako doon, parang naaaliw yung parang nahihikayat ako sa magandang gawain, gano'n. Hanggang sa eto na nga, nakilala ko kayo, kahit minsan gusto kong bumalik dun kasi kung minsan may problema pa rin dumarating sa buhay natin, gusto kong bumalik sa pagkasama minsan kasi may problema pa rin na dumarating. Kaya lang, habang naiisip ko tong grupong to, parang may humahatak sa akin na huwag mong gawin yan. Parang ganon. Hanggang sa, neto nga, nagbuntis ako, hanggang sa
manganak ako. Iyon. Tinawag ko ang Panginoon na iligtas kami pareho kasi parang nararamdaman ko na kasi may katandaan na ako. Nararamdaman ko na hindi healthy yung pagbubuntis ko. Pero ito, napatunayan ko na magtiwala lang pala sa Kanya at ibigay ang lahat ng worries mo sa worries at yun nga, magtiwala at manampalataya lang sa Kanya. Yun. Pagbibigyan Kanya sa lahat ng mga hiling mo. Amen. Amen. Praise God sa pagpapatotoo ni Ate Nora. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Na yung minsan nga yung nakikita natin sa sarili natin na ganito tayo, baka ganito yung mangyayari. Pero si God, 'di ba? Alam niya yung plano niya sa life mo, Ate Nora. And He will use that so that you could share this testimony sa aming lahat na patuloy lang kaming magtiwala sa Lord. Amen. Amen. Praise God. Okay, dahil dyan, pasa ko na kay... Okay, dahil dyan. Lang maririnig. okay. Okay, so we will study the Word of God. So, yan, okay. So may share ako. Magkakaroon tayo ng discussion tonight. Okay. Wait lang po ah. Yan, may technical difficulties po tayo. Ayun, naghang po kasi. So, okay lang ba kayo dyan? Ano ba na? Cancel mo na yan. Yan. Wait lang, naghang. Ayun. Sige. Try natin dito, ha. May mga Bible ba kayong dala? Siyempre, wala. Dapat. Bakit wala? May nakikita ka? Wala po akong nakikita. Double click to enter full screen. Yun ba yung nakikita nyo? Double click to... So with that, pabalik tayo dito. With that, wait lang. O, wala bang mag-intermission? Intermission. Ayun na. May nakikita na kayo? Yes. Alam nyo naman talaga ang digital. Kaya kami, we can't wait to be there. Makita kayo. Okay. Wala kaming nakikita. Ayan, malapit na. Parang si May Karen. makikita na kayo. In 5, 4, 3, 2, 2.5! Nagaling yung laptop ko. Kailangan na daw palitan ng laptop. Ay? Lumighay si baby. Ayan, nakikita nyo na. Okay, welcome again everyone. So tonight pag-aaralan natin is about
yung mga dila natin, mga dila talaga. Hindi, yung the way we speak, the way we respond sa mga situation, ano yung mga sinasabi natin. So, yun yung pag-uusapan natin tonight. Okay? So, ang title ng ng discussion tonight is The Power of Your Words, yung mga salita natin. Ano yung kapangyarihan nun kapag nagsasalita tayo. Okay, ang Bible verse natin is James 3 verses 22 to 13. So kung may mga Bible kayo, labas nyo siya, tapos babasahin natin siya. So pwede ko pang tawagin si Ate Vance para basahin yung nasa screen. Ay, sandali lang po. Okay. Nakikita ko ba? Apo, yan na. Ito na. Indeed, we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth, and a small rudder makes a hack ship turn wherever the pilot chooses to go, even though we winds are strong. Thank you, Ate Vance. Si Ate Rose. Even though the wind. Ba yung umpisa nun? Okay. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is flame of fire. It is the whole world, weakness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish, but no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poison. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. Okay, thank you, Ate Rose. Si Image Ate of God. Malu. Nakamute ka, te. Ate Malu. Unmute mo, te. Yan. Yan. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Does a fig tree produce olives or a grapevine produce figs? No. And you can't draw fresh water from a salty spring. If you are wise and understands God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Amen. 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 So, sinasabi dito sa Bible verse na binasa natin, yung daw natin, yung tongue or yung dila natin, maliit na parte lang siya ng katawan natin. Pero, it can bless or it can curse. Minsan, di ba, nakakapagsalita tayo ng blessing sa ibang tao or minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ibang tao or even sa sarili natin, sa situation natin. So, ibig sabihin, rini-remind tayo ni God na there is power doon sa sinasabi natin. Saka out of the abundance ng heart natin, kung ano yung nasa heart natin, ano yung nasa mind natin, yun yung nasasabi natin. So we need to be careful sa mga sinasabi natin kasi nga, di ba, kapag sinabi na natin, hindi na natin siya pwedeng mabawi kasi nasabi na natin siya. Minsan nagsisisi tayo, ganyan. So ini-remind tayo ni God na let's have a humility that comes from wisdom, sabi dun sa dulo. Yung wisdom na yon kanino ba galing? Kay God. Kaya binigyan tayo ng Bible ni God. Doon natin makukuha yung wisdom. Okay, so every one of us is a work in progress. That's why God gave us the Bible para every day ipipili natin yung sarili natin ng word ni God.
ano yung mga right way to live life, ano yung mga right way to say na magsalita tayo para sa ibang tao or sa situation natin. That's a reminder for everyone of us. So ngayon, pag-usapan natin, discussion about this small thing, small part ng body natin, which is the tongue. Okay. Dila. So dun sa binasa natin, what did you learn about our tongues as we read this passage of scripture? Ano yung natutunan natin about dun sa tongue? Dun sa binasa natin? Sige, Ate Richelle. Hindi ko naintindihan. Dapat isabi mo. Bago magsalita daw. Ano? Hindi na nakikinig. Yan. Sabi daw kung yung nabasa ko, ang ano daw, Doon ka ang makipag-usap. olives ay hindi ang pigs ay hindi magkukuha ng olives. Magkakaroon ng olives oil, ang pigs. Tapos ang salty water, hindi makakakuha ng clean water. Kaya nga. So paano mo siya i-connect sa words na lumalabas sa bibig natin? Lamon. Ewan po. Hindi ko alam. Tingnan yan. Ayan. So tama yung sinabi ni Ate Richelle, no, na hindi tayo makakakuha ng sweet water sa salty water. So ibig sabihin, kung ano talaga yung nasa loob natin, yun yung nasasabi natin. Pero minsan, iba yung pinapakita natin sa sinasabi natin sa ginagawa natin. So which is yun yung gustong i-remind sa atin ni God na kung ano yung sinasabi natin, dapat yun din yung ginagawa natin. Diba? Kung ano yung ginagawa natin, dapat yun din yung sinasabi natin. So dapat parehas sila. Diba? Hindi pwedeng nagsasalita ako ng magandang bagay, pero kapag dumating yung situation, yung ginagawa ko naman hindi tugma doon sa sinasabi ko. So parang hindi siya okay. Hindi siya okay talaga. So yun. Okay, ito ang next natin. O, paano makaka-affect yung mga sinasabi natin sa ibang tao? Sige. Kayo, kapag nagsasalita kayo sa ibang tao, paano siya nakaka-affect sa kanila? Iba-ibang klase kasi iba-iba naman yung mga sinasabi natin sa kanila. Hindi lang bad, even sa mga good words na sinasabi natin sa ibang tao. So, tingin mo anong epekto nun sa ibang tao? Ate Rochi. Nakamute ka, ate. Ano, makakatulong tsaka makakasama. Depende po sa sasabihin. Tama naman. Hindi. Kung ano siya. So tama, no? Depende sa sabihin natin, pwedeng makasama siya or pwedeng mabuti sa kanya. Pwede mong salita sa Ate Isel? Makikinig lang. Okay. Si Ate Vance, ikaw Ate Vance, sa tingin mo paano makaka-apekto yung sinasabi mo sa ibang tao? Ako kasi prangkahan kasi ako. Kung ano yung nakikita ko, sinasabi ko. Kaya kung minsan, hindi, bahala silang tumanggap. Pero tama naman. Yun nga lang kung minsan, medyo brutal yung pagkasabi. Pero totoo naman. Oo, pero totoo naman. Carinho brutal. Ganon. Tama. So, tama din naman sinabi ni Ate Vance na bilang kaibigan, dapat totoo yung sinasabi mo kaysa sa ibang tao pa malaman ng kaibigan mo yun. Tama? Okay, so parang may truth, may katotohanan dun sa sinasabi. Yun yung sinabi ni Ate Vance. Pero minsan, hindi lang puro truth yung pwede nating sabihin sa mga ibang tao. Dapat may grace din tayo. Kagaya nung binigay sa atin na grace ng Panginoon, dapat may grace din tayo sa ibang tao. Kahit medyo mga pasaway sila or nakakapagbigay ng stress sa atin, we still give them grace. Pero at the same time, especially yung mga family natin, yung friends natin, we can speak truth to them then.
Kung ano yung nakikita nating alam nating mali. Pero gagawin natin yun with Love. love. May pagmamahal. Hindi lang dahil gusto lang natin silang i-correct or gusto lang natin silang mapahiya. 'Di ba? We do it with love. Yun yung lagi natin tatandaan. Lahat ng gagawin natin, we do it with love. Okay. Siguro, lalo na din sa mag-asawa, di ba? Parang, kapag kayo parang masyado na kayong kampante sa isa't isa. O, katulad din ng mga magkakaibigan, masyado na kayong kampante sa isa't isa. So parang kahit ano na lang lumabas sa ating mga bibig, akala natin okay lang. Pero hindi rin sa lahat ng panahon, I mean, na-absorb nila ng maganda sa loob nila. So, siguro yun ang natin. Yun ang kailangan din nating itignan na sa panahon bang ngayon, paano ko siya sasabihin? Yung katulad nga ng sinabi ni Jovin, always speak with love. Yeah, with love. Kahit masakit yung sasabihin mo. Kumbaga, alam mo, napapansin ko na hindi mo na ako masyadong inaasikaso, ganyan. Pero sinasabi ko to kasi sa'yo. Sinasabi mo sa Okay, kung may naiisip ka ngayon na isang tao na gusto mong i-build up, parang i-encourage ng mga sasabihin mo, sino yon at saka bakit? Yun. Sige, si Ate Malu. Sige, si Ate Malu. Sa akin, yung mga anak ko, lalo na yung panganay ko. Bakit yung panganay mo, te? Kasi andoon siya sa stage ng pagiging teenager na yung alam na natin yung once na teenager ka, ang dami mong pinagdadaanan physically, emotionally, mentally. And sometimes, meron yung time na nag-usap kami na sinabi niya sa akin na, Ma, I'm tired and yun yung minsan na yung napag-usapan namin nung isang gabi ni na Ate Nora, ni na Ate Vance na there was a time na pumapasok sa isipan ng panganay ko yung suicide. So, siya yung palagi kong ini-encourage, kinakausap na suicide is not the solution, kumbaga. Kaya sometimes hindi ko na rin alam yung sasabihin. And for those times na pag nag-uusap kami na hindi ko alam yung sasabihin, kumbaga parang dinadirect ako ni God na ito dapat yung sabihin mo, ito yung i-advise mo. Kaya minsan talaga kasi kung sa akin lang manggagaling yung mga words, yung sa akin bilang tao kasi hindi naman ako perfecto or parang hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya minsan yun yung pinapanalangin ko sa Panginoon na i-guide mo ako pero alam ko na andyan palagi si God na nag-guide kung ano dapat yung right words na sabihin. And I'm very thankful. Yun lang po. Amen. Praise Thank God. you, Ate Malu, for sharing. Yeah. And we pray for that. And I think ito talaga yung time na tayong mga magulang, talagang mag-strengthen tayo sa prayer at saka sa pag-educate, pag-share ng love ni Jesus sa ating mga anak, 'di ba? Kasi yung social media, alam mo malaking impluwensya sa kanila 'yon. So kung hindi natin sila mai-impluwensyahan, yung social media ang magi-impluwensya sa kanila. And that would be bakit? Natatawa ka? Hindi, kasi natawa si Ate Vance. May lumabas na sa screen natin, Nora. Ano lumabas? Yun yung natin. Kailangan nating bantayan. Kasi, maraming impluwensya yung social media ngayon, yung mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa kanila. At
magigive up na lang sila easily sa life. Kasi yun yung nakikita nila sa social media. Diba? So, Yan. ano natin, yung prayer natin para sa family natin sa sarili natin is very powerful. Yun yung pinaka-weapon natin. Yun yung sandata natin. Kung ang mga sundalo, may mga dala silang baril kapag may sa gera tayo, yun yung ano natin, weapon. Yung prayer. Napaka-powerful ng prayer. Hindi kailangan ni God ng napakahabang prayer, pero gusto ni God yung prayer natin galing sa puso natin. yeah. Amen. Thank you, Ate Malu, for Amen. sharing. How about Thank you si Ate Rose? Mhm. Kung may naiisip kang isang tao, ngayon na gusto mong i-encourage or i-build up yung sarili niya, sa tingin mo medyo nagugulan sa situation niya ngayon, sino yun? My daughter, yung anak ko. Okay. Kasi alam niya na ngayon, di ba? Yung Mm. sitwasyon namin. So, lagi kong sinasabi sa kanya na kunin niya, tanggapin niya na ganun talaga yung father niya na wala na, sabi ko nga. Sabi ko, dapat maging kwan siya, maging matatag siya. Then, sabi ko sa kanya, matuto siyang tumayo sa sarili niya, maging independent siya. Kailangan hindi siya palagi nakaasa sa father niya. Ganun yung kwan ko sa kanya ngayon. Ready? Yes. Thank you, Ate Rose. Yeah, we understand your situation and we cover you in prayer as well. Same kay Ate Malu later. We will pray for our families, family members mamaya. Amen. Thank you for sharing, Ate Malu and Ate Rose. So next naman natin is, yun nga no, yung words natin na sinasabi, pwede siyang maka-break, makasira, or pwede siyang maka-build. So, pwedeng makasira ng isang tao or pwedeng maka-build ng isang tao. So, sa tingin natin, ano yung mas gusto nating purpose ng mga words na lalabas sa bibig natin? Mas gusto natin ma-encourage natin or ma-build natin yung isang tao kaysa naman parang ma-break sila, magduda sila sa kakayanan nila, di ba? Or parang yun yung sinasabi sa akin. So, parang yun, kung ano kasing sinasabi natin minsan sa ibang tao, yun yung tumatanim sa isip nila. Di ba? Minsan kapag yung mga anak natin, kung ano yung nakikita nila sa magulang, ano yung naririnig nila sa magulang, yun yung natatanim sa isip nila. So, ganun din sa salita natin. Kung ang sinasabi natin sa mga anak natin is ganito lang, yun lang din yung maiisip nila. Pero kapag sinasabayan natin sila na mangarap ng malaki sa buhay, yun din yung natatanim sa isip nila. Yeah. Diba? So we choose, mas piliin natin na mag-build tayo ng isang tao gamit yung bibig natin at gamit yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Okay. Siguro meron akong testimony dyan. Kasi yung tatay ko, sinabihan ako dati nung bata. Sabi niya, ako, hindi yan makakatapos. Mag-ano yan, Asawa. mabubuntis daw ako ng maaga. Hanggang ngayon, tuloy, hindi pa ako nabubuntis. Kasi naman dati, bakit naman, nagsumikap ako at talagang nakapagtapos ako. Tsaka siguro yun yung tumatak sa akin. Kaya, na-challenge ako as a person na huwag kong na maging maayos ako sa pag-aaral ko. Pero yun nga, di ba? Hanggang ngayon din, di ba? Pero malapit na Jesus. Amen. We believe. We believe. Amen. Amen. So, Okay, next natin is this. Oh, mukhang naghang na naman ang aking laptop. Ano? Okay, so sige, sa dulo. Ang next na natin is ayan. Sabi sa Matthew 11 verse 15, it's not what goes into your mouth. Hindi daw kung ano yung pumapasok sa bibig natin,
yung nakakapag-defile or nakakapagsabi kung sino tayo, kung ano yung pagkatao natin. Pero sabi, it is the word that comes out from our mouth. Naririnig ba nila? Naririnig niyo po ako? Yeah, naririnig po. Kung ano daw yung lumalabas sa bibig natin, yun daw yung parang nagiging, ano ba tawag dito? Nagdi-define, ano ba sa Tagalog? Naglalarawan. Yes, tama. Tama yan. Naglalarawan ng pagkatao natin. So, hindi kung ano yung kinakain natin or kung ano yung pumapasok sa bibig natin. Pero kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun yung naglalarawan kung sinong tao tayo. Sabi sa Matthew 11, verse 15. And sabi din sa Matthew 11, verse 18 naman, but the words you speak come from the heart. Yes. Kasi nga, yung sinasabi natin nanggagaling sa puso natin. It can't, that what defiles you. For from the heart come evil thought. Yan, ganyan. Murder, adultery, sexual immorality, theft, lying, and slander. So kung ano yung iniisip natin sa puso natin, ano yung iniisip natin sa mind natin, yun yung lumalabas sa bibig natin at yun yung gusto natin gawin. Which is re-remind tayo ni Matthew na dapat maging pure yung heart natin. And we really ask, yung kagaya ng sinasabi natin Malu kanina, we really ask God for wisdom kung ano yung sasabihin natin sa ibang tao. Kasi tayo limited lang tayo eh. Pero si God unlimited yan. He can give wisdom to all of us. Okay. Sa James 1 verse 19 to 20, sinong gustong magbasa doon sa kulay blue sa taas? Rose. Okay. Ate Vance, go. Nakamute ka, te. Nakamute. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Amen. Thank you, Ate Vance. So ito yung tanong. Why does James, si James yung nagsulat, isa sa mga apostles ni Jesus Christ. So why does James tell us to be quick to listen and slow to speak? Sabi niya, bakit kaya dapat nakikinig tayo, maayos tayong nakikinig, pero mahinahon tayong magsalita. Or hindi bigla-bigla tayong nagsasalita. Sa tingin niyo, bakit kaya? Kasi minsan ang tao, pag biglaan tayong nagsalita, pag galit, poisonous yung lumalabas kasi minsan. Tama. Kaya nga dapat think before you speak. Correct. Yes. Sabi sa Correct. word, be quick to listen, slow to speak. Yes. Oo. Okay, tama yun, no? So, Naghang ka din. naghang din. So sa tingin nyo, kapag yun yung ginagawa natin sa isang araw, halimbawa yun yung gagawin ko bukas, hindi ako dapat nakikinig ako muna bago ako mag-respond, mag-react, bago ako magsalita. I-digest ko muna sa mind ko kung ano yung mga naririnig ko, tapos bago ako magsalita. Sa tingin nyo, ano yung magiging araw nyo nun? Ano yung kaibahan nyo sa ibang araw na nangyari na because of your emotion, nagsalita ka kaagad? Sa tingin mo, ano yung magiging... Peaceful. Peaceful? Oo, tama. Ate Richelle, ikaw, kapag ganun yung ginagawa mo sa everyday, Peaceful. peaceful din. Peaceful. Bawal daw bukas. Bawal copy and Peaceful. paste. Bawal mag-copy. Ano? Buti na lang nauna ako. Grateful. Grateful. Okay. Grateful. Oo. At saka hindi tayo makakaano, no, minsan kasi kapag nasabi na natin tas nasaktan yung isang tao, minsan nagkakaroon tayo ng guilty. Ay, bakit yun yung sinabi ko? Bakit yun yung naano ko? Sana iba na lang yung sinabi ko. So, mababawasan din natin yun na parang nako-condemn na naman natin yung sarili natin na, ay, bakit ba yun yung naging reaction ko? Bakit ganun yung naging action ko? So, sinasabi dito ni James sa atin na makinig muna tayo bago tayo magsalita. Minsan kasi sabi nga natin Malu, sa sobrang stress, sa sobrang emotion natin,
Hindi, magsasalita pa lang isang tao, alam na natin kung ano yung sasabihin natin. Gusto na natin sabihin kung ano yung nasa emotion natin. Tama. Yun, no? Tapos nung inaaral nga namin to, tinanong ko si Lord, sabi ko, Lord, bakit ba dalawa yung tenga ng tao? Mm. Dalawa yung tenga ng tao, At isa lang ang ang dila. bibig. O, isa lang ang bibig. Yun nga, no? Dapat quick to listen tayo. Minsan meron tayong mga kaibigan, dalawang kaibigan, halimbawa, dalawang magkaibigan, may relationship sila or magkasawa sila. Pero hindi sila naging, halimbawa, nagkaroon sila ng problema. Minsan, nagiging bias tayo. Kung sino lang yung ka-close natin, siya lang yung papakinggan natin. Napakinggan mo. Di ba? Kung sino lang yung mas close mo, oo, dapat ito. Doon ka nagbibigay ng advice. Pero hindi natin naririnig yung sinasabi ng kabilang party. So sabi sa akin ni Lord, kaya dalawa yung tenga para marinig mo pareha both side ng story. Isa sa kanya, isa sa iyo, and then you will encourage. Yan. So, although minsan kaibigan natin yung isang tao, syempre we love them, we want to hear also kung ano yung side ng kabila din. And then we can encourage, we can speak life sa kanila. Di ba? So, yun. Ayun. Then next natin is, so ganun tayo. Quick to listen and slow to anger. Gusto ko lang mag-add dun sa anger. Sige. Nakakatawa. Yung gusto ko lang sa anger. Yung anger, emosyon yan, di ba? Pag nagalit tayo, hindi naman siya kasalanan talaga kagad, di ba? Pero kung nakagawa tayo ng hindi mabuti dahil sa galit natin sa puso natin, doon naging kasalanan ng lahat. Kasi God is, naging angry din si God, di ba? Kasi nga sa mga pagkakamali natin, di ba? Pero hindi yun kasalanan. Kasi it's a valid emotion. Nagagalit tayo kasi nga nasaktan tayo or may hindi nagawang masama sa atin. Pero kapag tayo ay gumante or may nagawa na tayong hindi ring mabuti, ibig sabihin nun, dun na yun nagiging kasalanan. So, klaro tayo doon. Valid ang emotion natin kasi human tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng emosyon, di ba? So, yan, darating talaga na may magagalit tayo. Pero, yung galit na yon ipagpasa Diyos natin dahil siya ang magtutuwid kung ano may mga naging nangyari sa buhay natin. Huwag natin ilagay sa sarili nating kamay yung galit natin. And it makes us be sinful. Amen. Diba? Amen? Amen. Sabi ni Lord Amen. sa Bible, He will avenge. Siya yung mismo, wag ikaw mismo yung gumanti para sa sarili mo. Kaya ibigay mo yung situation mo sa Panginoon at siya yung magpa-plan kung paano yun mangyayari. So Amen. ikaw, tayo, ang responsibilidad natin, maging humble pa rin tayo in our speech, in our action, ganyan. Kasi every time na kung ano man yung action natin, yun yung nagre-reflect kung sino si God sa buhay natin. Sino Yun ba si talaga. God sa buhay ko? Yun yung magre-reflect sa sarili natin. Yep. Ayun. Malalaman nila na you follow Jesus Christ on how you respond kapag may nagkamali or may nakasakit sa inyo. Yun. So, we want to be good witnesses, di ba? Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, yun pang hawakan natin. Huwag natin yun alisin ng basta sa isang galit lamang na nag-accumulate na. Oo, pero baka siguro tinatanong nyo, ang laki ng kasalanan nito sa akin. Tama. Ang laki nitong kasalanan nito sa akin. Pero hindi namin sinasabi na nung nagkaroon siya ng kasalanan is Tama na siya. tama siya. Hindi. Kasi sabi nga ni Cathy, valid yung emotion. So malamang magagalit tayo. May inis tayo. That's why yung gusto ni Lord, kapag nagkakaroon tayo ng ganong sitwasyon, sa Kanya muna tayo lalapit. Sa Kanya tayo magpipray, mag-worship, hayaan natin si Lord yung magbigay sa atin ng wisdom kung ano yung gagawin natin. Baka kasi yung galit natin, 10 years na siyang nasa puso natin, pero yung kinagagalitan natin is nakamove on na siya. Ikaw Iwan na iwan ka pa. Oo, ikaw na biktima nung time na yon, hanggang ngayon dala-dala mo pa rin siya. Ikaw pa rin yung talo, di ba? So sabi Kaya hindi niya naman alam. hindi niya rin alam na nasaktan ka. So possible na mga ganon, di ba? So yon.
We quick to listen and slow to get angry and slow to speak. So, angry is a feeling, sabi ni Cathy. So, valid siya, binigay sa atin ni Lord yun. Emotion niya. Pero paano natin siya kukontrol at paano tayo magre-respond sa angry na yun. Okay, so ito yung last question natin. Ayan, naghang na naman siya, di ba? Okay, very good talaga. Ito, naghang na din yung akin. Okay. Ito, para naman sa life group natin. Ito, paano natin mai-encourage or mai-empower ang bawat isa doon sa teaching na nabasa natin, na Yeah. pinag-usapan natin. Ayan. How can we, as a life group, empower one another to implement yung teaching ni James sa buhay natin, sa bawat isa? Sige, sino po gustong mag-share? Sa tingin mo, paano natin may empower yung bawat isa? May testimony ako dyan. Sige, Ate Mel. May testimony ako dyan kasi nito ng mga nakaraang linggo hindi ako gaano nakakapag-join sa life group. So, minsan naiisip ko, nahihiya ako na wala akong time. Na-share ko ito kay Ate Nora. Then, Ate Nora, siya yung nag-share sa akin yung pinag-aaralan natin yun na how can you empower other people with your words. So, shinera niya ako, sabi niya, hindi, pag kang umalis dyan sa life group, naiintindihan nila yan, naiintindihan ni na Sis Cathy, ni na Kuya Jovel, naiintindihan ng mga kasama na minsan busy tayo, sabi niya. Kumbaga parang yung words niya, in-encourage niya ako na kasi minsan hindi natin maiwasan yung nahihiya ka kasi wala kang time or minsan yung parang nahihiya lang magpakita ganun na paminsan-minsan ka lang nakaka-attend. Pero siya talaga yung nag-pursue sa akin and just now, nung sakto na hindi pa ako nakakapag-login, she make it sure na talagang tinawagan niya ako na, asan ka na? So, wow yeah. naman. So, Ate Nora, thankful. So thankful. So, yan yung share ko about sa topic na ito kasi napapanahon sa akin. Yeah. Ate, praise God. Thank you sa testimony and thank you Ate Nora for sa pag-follow up kay Ate Malu. So ganun din tayo, parang siyempre minsan nakikita natin yung mga sa life group, medyo nabibisi sila, busy sa work or may ginagawa. Pero ano naman siya, normal siya kasi lalo na kapag yung mga work, tayo sa work meron tayo sa work, di ba? Pero we encourage din one another na tara, attend pa rin tayo sa life group, i-feed pa rin natin yung sarili natin ng word ni God para mas maging malakas tayo. So yun, kung busy man tayo sa work, na ano namin yun, naintindihan namin yun. So kapag may time, grab natin yung opportunity na umattend tayo ng live group para mas ma-empower tayo ng bawat isa. At saka ate, huwag kang mahiya kasi ano naman tayo, kumbaga, masaya kami na makabalik ka ulit. Yung mga Salamat dati, po. hindi na natin yun Kinaka-out. isipin. Wala tayong attendance. Wala naman tayong attendance. Pero yun, mas masaya lang. Nabe-bless kami dahil kung maraming mas nakakarinig ng word ni God, mas maraming na-encourage, diba? Yeah. And really want to praise Jesus for that. Pero may mga araw na talaga na hindi tayo makaka-attend, may mga pangyayari sa life natin. But as be much assured, as possible na kung may time tayo, attend ng life group, ayan. Kasi para sa sarili natin yun, para sa spiritual being natin siya. More na parang inisip natin importante yung mga kakainin natin or yung pera na meron tayo papadala sa Pinas. Ganon din yung importansya ng spiritual being natin. Paano natin i-feed yung sarili natin. Kasi hindi naman pwedeng puro pera lang yung binibigay natin sa family natin. Pambili nilang pagkain. We can still share also yung word ni God na alam yun, alive yung word ni God na ano man yung situation ng natin, ng buhay natin, kayang baguhin yun ng mga promises ni Lord sa Bible.
Amen. 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 So, love, love, love. Yeah, so isang empowerment dun is encouraging one another kapag kagaya ng ginawa ni Ate Nora, kay Ate Malu, follow up, ganyan, wag kang mahiya, di ba, umattend ng live group. And yung kagaya kanina, yung sinabi yung kunento ni Ate Nora na testimony sa live group natin, kung ano yung kabutihan na ginagawa ni God sa buhay niya, sinishare niya sa atin. So mas nai-encourage din tayo na at totoo ang Panginoon, gagawin din ng Panginoon to sa life ko. Yeah. Etong mga blessing na to na natatanggap ni Ate Nora or ng ibang group, matatanggap ko din yan. Magkakaroon din ako ng sarili kong testimony na ako naman yung mag-share sa life group kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Amen? Amen. Amen. We want more testimonies. So, yon. Okay, Amen. doon po nagtatapos. Ang maalaala mo kaya. Doon po nagtatapos. Okay, so yon. So recap lang natin. Yung tangon natin, maliit man siya na parte ng katawan natin, pero napaka-powerful niya. It can break or it can build someone. Or pwedeng ikaw din sa sarili mo. Kasi halimbawa, hindi okay yung situation mo. You can speak life sa situation mo. Kung sa tingin mo, Lord, nakikita ko naglalak ako sa finances, you can still bless yourself. Ito yung sinabi ni God, though I have limited resources sa finances ko, pero ang sabi ni Lord sa word niya, He will provide. So parang dinideclare mo din sa sarili mo na, no, I will hold on sa promises ni God sa life ko na He will provide. Kung may nararamdaman tayong hindi maganda sa katawan natin, we speak life over ourselves na Jesus is my great healer. I am healed by His stripe. Diba? Amen. So we use our mouth to bless other people, to bless ourselves, and siyempre to bring glory sa Panginoon. Amen? Amen. And siguro bago kasi saan ba nang kagaling kung ano yung sasabihin natin, 'di ba? Kundi sa puso at sa isipan natin. So siguro kailangan nating pag-pray at pangalagaan kung ano yung pumapasok sa isip natin at kung ano yung pumapasok sa puso natin. Kasi ano lang yan minsan segundo lang yan. Kung anong pumasok sa puso at isipan mo, yun talaga yung lalabas sa iyong mga bibig. So kailangan, sabi nga sa word, 'di ba? Guard your heart above all else, for it is the wellspring of life. So sinasabi natin, guardahan natin kung ano yung mga pumapasok sa puso natin. Kung may mga spirit na parang offensive o nakakasakit, madali tayong masaktan, sensitibo tayo, 'di ba? Yun yung kailangan nating tanungin na, Lord, tulungan mo ko kasi sensitive ako sa ganitong mga salita. Tulungan mo ko na hindi ako mag-kim-kim ng galit o sama ng loob sa isang tao na to, parang ganon. So, yun yung pangalagaan natin para yung mga lalabas din sa mga bibig natin ay yun nakaka-encourage lang at nakaka-diba? So, yun. Malalaman mo din kung sa isang tao, 'di ba? Kung puspos siya ng pagmamahal ng Panginoon, yung mga lumalabas sa bibig niya ay talagang nakaka-uplift din, 'di ba? Nakaka-uplift sa na ikaw parang problemado ka pero pag narinig mo yung encouragement niya parang ay grabe, thank you God, 'di ba? Parang so tayo maging ganun tayo. Yun yung challenge sa atin ni God as a life group. Na hindi man yung mga taong makakasalamuhan natin araw-araw, 'di ba? Maliban sa life group natin. So, yun yung role natin to be an encouragement to them so that they will see Jesus in us. Amen. Amen? Amen. Amen. So, yun. Pero may saglit lang din ako i-share